Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa muting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sugutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DDS na mga Celtic bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa Katagala bakabayan, agal mga paninira, abay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 61 na mga comments. Nandiyan rin po si Rabel Ferrer Official. Meron siyang 14 na mga comments. Juan Acosta. Meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 13 na mga comments. And Mary Flor Espirito. Meron siyang 20 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewers this channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Cristina Batalier, nabigay sa atin ng 8 Australian dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Samway Blanc from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin po natin si Jovi Montero, Zaidita Makasabuang, M.E. Amalia Nocon, M.E. Sarino, MC Big Dallas. Nandyan rin po si Rosalina Dumawal, Maximo Magdalena from London. Hi to Amarillo Caberio from Cebu, Marlene de Los Santos, Daniel Acosta. Nandiyan rin po si Lovely Medel, Itet Lucero from San Diego. Siyempre kasama rin po natin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilies at Derek William Mayo. At siyempre hindi rin kakalimutan, i-shoutout natin at mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng belated happy birthday kay Ma'am Lorna Liporada at saka kay Brother Al Rivera. Greetings from Ma'am Rosalinda Gale. And also belated happy birthday sa anak ni Ma'am Luz McKeever. And belated happy birthday kay Ma'am Erlinda Ibasco na nandyan sa Henderson, Nevada. Si Ma'am Erlinda Ibasco makabayan, she is already 80 years old. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, siya nga pala no, kakarating pala po si Ivan galing sa Bohol. At saka pasalamatan ko muna. Thank you so much po kay Ma'am Bonita Russell na siya po yung sponsor. Sponsor si Ivan doon sa pag-tour sa Bohol makabayan. Well actually, palagi ko dyan sa Bohol. Pero hindi ako nagpunta doon sa mga tourist spots makabayan. Kasi kapag pumunta si Ivan dyan sa Bohol, dito lang po doon sa Panglao, doon po sa Alona, sa beach area makabayan. So sa mga tourist spots
lumabas po sa Bohol ay kahapon, nung the other day lang po nakapunta doon sa Ivan. Ang ganda doon sa Boholywood mga kabayan, Boholywood. Maraming maganda na na views doon na kung saan yung nandun po yung sa Paris, nandun po sa Rio de Janeiro na kanila pong tourist spots mga kabayan, saka so on and so forth. Marami talaga. Maganda po yung view ng mga kabayan. At saka kasama ko doon yung pamilya ni Ma'am Russell, ang kanyang mga anak, kanya rin pong nanay at tatay mga kabayan. Thank you so much talaga at saka hindi ko na-speaking mga kabayan, talagang meron pang pa-welcome na placard si Ma'am Russell. Nahinga ako Next si Ivan, meron pang welcome Sir Ivan. Inay ako, bakit hindi naman ako celebrity? Isa lang pong hamak na vlogger si Sir Ivan. Okay, so again, thank you so much kay Ma'am Bonita Russell. So anyways, makaban ko, ang dami na pong nanghanap kay Sir Ivan. Kasi nga, marami pong nangyari the other day and also the other day pa makabayan doon po sa Senado. Di ba? Ang dami talaga. So before natin po pag-usapan, yung nangyari doon sa Senado makabayan and also ito rin pong revelasyon, merong kasing pasabog si former Senator Trillians makabayan tungkol dito kay Tato yung kilay. Tato yung kilay. Yung naglagay po ng foundation sa mukha at saka meron pong hikaw sa tinga makabayan. Itong si Cheese, kaya pala, ganyan po yung asta ni Cheese, ganyan po yung plano ni Cheese, baka noon pa ho yan, plano na talaga ni Cheese makabayan kasi nga, di ba, merong piatos. Ang flavor ng piatos, cheese makabayan. So itong si Cheese, tuta ito ni Sara Duterte. At kung nakita rin nyo rin po, yung post ko kanina makabayan, doon po sa ating Facebook account, di ba may dala po na python, meron pong dala po na ahas si Sir Ivan. Yung ahas niya makabayan na kulay yellow, yun po ay mabait. Hindi po yun nanunuklaw. Pero yung ahas na nandyan po sa Senado makabayan, napakadelikado. Na traidor na, nanunuklaw pa. Yun po si Cheese Escudero, di ba? Sana bumait na itong si Cheese makabayan, traidor talaga And also, ito na pong plano sa June 9, 10, and 11. Yes, it's official. June 9, June 10, and 11. Meron pong mangyayari doon sa labas ng Senado Bakabayan. At meron pong mga kasundaluhan natin na susugod doon sa Senado. Mamaya, pag-usapan natin yan. But before that, dito muna tayo po sa napaka-alarming na balita makabayan. Ito pong tungkol sa paglobo ng cases ng HIV. Diba? Napakadelikado po na sakit yan makabayan yung HIV. Kasi nga kung malalahon natin, last year, pero inilabas po na report yung DOH makabayan, diba yung daily cases po ng HIV sa Pilipinas, if not mistaken, diba ang maximum doon is only 7 cases makabayan, 7 to 8 ba yun or 9? Ngayon, meron po inilabas po na report ang DOH, umabot na po ng 57 cases per day makabayan. Isipin niyo yan, 57 cases per day sa Pilipinas ang HIV makabayan. So probably, naging ubosado na po yung mga Pilipino tungkol dito sa mga iniiyot po ng ibang sino-sino na pong iniiyot makabayan. Iyot dito, iyot doon, saka hindi na po nag-iisip na sila ba'y magkakasakit or hindi. Delikado po yung HIV makabayan. At doon po no sa mga taong hindi nag-iisip, wala pa hong gamot or cure itong HIV. Pero meron tayong gamot para makontrol makabayan. Yes, wala pa po DDS. Bakit DDS? Wala pa pong cure sa HIV. Diba nung unang panahon makabayan, that is 80s, 70s, 80s, 90s, and even early 2000s makabayan, wala pa pong gamot yung HIV. Kapag ikaw ay magkakasakit po ng HIV makabayan, parang death sentence mo na yan. Yung cancer, matitreat pa yan. Meron pang chance po na ikaw po ay ma-cure makabayan. Pero kapag HIV, sa panahon na yon, old makabayan, yung old times, talaga pong death sentence. Talaga po ikaw matitigi makabayan. Pero ngayon, meron pong gamot na yan po yung makontrol. For example, katulad po sa high blood, katulad po sa sugar, 'di ba? Meron pong maintenance, meron pong gamot para po yan ay makontrol makabayan. Para hindi po mag-spike yung sugar, para po hindi tataas yung tension, yung pressure makabayan, para hindi po tataas yung presyon. 'Di ba? Meron pong tinitake yan na gamot. Katulad po dito sa HIV. Meron pong tinitake po na gamot para makontrol makabayan. Pero take note, wala pa po itong
cure na gamot mga kabayan. So ito pong balita galing po sa DOH. For more details, let's watch this. Dahil umabot na po sa 57 na kaso bawat araw ang nakikita nating positibo sa HIV mula Enero hanggang Marso nitong 2025 o nitong first quarter of this year, mas napaigting ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng antiretroviral or ARV drugs sa ating mga kababayan na namumuhay na may HIV or people living with HIV. Ang bilin po ng Pangulong Marcos, padaliin ang pagbibigay ng serbisyong ito sa pamamagitan ng mas mabilis na proseso sa mga pangunahing ospital na puntahan ng mga taong namumuhay na may HIV. Kahapon, sinumulan na po natin ang patient appointment system naman sa San Lazaro nung 1 linggo sa Pabella para sa mga buntis. Ito ay para madali ang makuha ang schedule ng mga kailangang magpakonsulta at kukuha ng gamot sa HIV. Sa sistemang ito, masisiguro din natin na regular na ang pagkonsulta ng mga persons living with HIV at regular na ding makukuha ang libreng maintenance ARV drugs para ma-manage ang kanilang kondisyon na nakaalay din para sa ating mga DOH, ang counseling at ang ating mga kababayan ukol sa mahabang pamumuhay ng mga taong may HIV. Bukod sa libreng ARV, libre rin po magbigay ng DOH ang HIV screening test sa iba't ibang HIV hubs kabilang ng San Lazaro Hospital. Pwede rin po magpa-schedule ng HIV confirmatory test. Dahil importante po na alam natin ang HIV status ng isang tao para mabigyan agad siya ng gamot at hindi na lumala ang HIV sakaling reactive po ang pasyente. Hindi na po death sentence ang HIV sa panahon ngayon. Kailangan lang po kumonsulta para magpa-test at screening maintenance. Maintenance lang ang kailangan po. Katapat niyan, para lang na siyang high blood or diabetes na basta meron kang gamot, tuloy-tuloy po ang magagawa. At ang DOH po, magagawa natin ito. Meron ba tayong information campaign which focuses on the stigma tungkol sa HIV? Yes. And eventually, hindi naman ma-discriminate yung mga kababayan nating nagtatagalin itong sakit. At sabi nyo kasi kanina, parang high blood and diabetes lang ang HIV. Yes. Kaya ako minention yung paragraph na yon na kasi napansin ko, tumataas yung HIV kasi mataas pa rin ang stigma sa atin. In fact, yung isa naming meron kaming mga HIV partners, yung taga Switzerland, 'di ba? Yung mga meron isa taga Switzerland, Mr. Philippines siya. So, nagulat siya na dito parang may stigma, malaki pa ang stigma, whereas in Switzerland daw, sila lahat alam nila yung status ng mga kapartner nila at very open ang testing. Everybody gets tested. Dito parang nandun pa tayo sa 1980s na parang tinatago yung HIV. Alam niyo naman lahat ng celebrity nagsasabi may HIV positive sila pero buhay pa rin sila, celebrity pa rin sila, hindi sila namamatay. So yun yung ibig sabihin ko na dapat siguro mawala na yung stigma sa HIV. In fact, kahapon, nung bumisita ako sa San Lazaro, nakita ko yung napakaraming nakapila na persons living with HIV. Alam mo, mas matitipuno pa yung katawan nila kaysa sa akin. Mas healthy pa sila. So, iba na nga yung panahon na gagamot ang HIV, although hindi ka na-cure. So, yun yung clarification, no? The virus doesn't disappear, but we can control the level ng virus sa katawan mo pag umiinom ka ng gamot. Of course, pag huminto ka, magiging AIDS. Yun yung pwedeng mamatay. Saka follow-up ko na lang. Kasama ba sa attribution ng pagtaas ng AIDS cases yung exposure sa mga bagay na dapat sana hindi napapanood lalo na ng mga kabataan? Yes. Kasi accessible na sana sa online. Oo, tinanong ako niyan kasi tinanong ako ng isang private individual. Sabi niya, bakit ganyan? Bakit tumataas ang HIV? So, sinagot ko. Sabi ko, maraming rason. Ang number one, tumaas ang risky behavior. So, number one, easy access to online. Number two, mga dating apps. Number three, hindi gumagamit ng protection, unprotected sex. Number four, nauso yung, nung nagka-monkeypox, na-discover ko itong mga behavior na to. May mga spa na nagpipretend na spa, pero actually brothel sila.
nakakakuha sila ng sex doon with the workers in the spa. So in fact, napasara nga ng mayor yung isang spa na pinagmulan ng monkeypox. Diba? So hindi ko alam na may ganun na. Okay, so ito po yung awareness sa ating lahat, no, na hinay-hinay po sa ating mga kababayan, lalo na yung Gen Z mga kababayan. Bakit Gen Z, Sir Ivan? Kasi according po sa datos ng DOH mga kababayan, na majority po dito sa nagkaroon po ng HIV ay Gen Z. Siguro napakainit, napaka-aktibo, kahit sino lang po yung ganunin makabayan, iyot dito, iyot doon, at saka hindi na po magtatanong. Sana po sa mga Gen Z, sa ating po mga kababayan, magtanong-tanong tayo. Kung meron kayong planong ganunin po na tao, dapat requirements nyo, tanongin nyo, meron ka pang HIV? Meron ka pang AIDS? Dapat ganyan kasi delikado mga kababayan. Pati ikaw, mahawa ka. Delikado, di ba? Pati ikaw, matigi. At saka napakapangit po pakinggan na kapag ikaw po ay matigi o meron pong taong matigi mga kababayan, tapos merong magtatanong, ano ang kinamatay niya? HIV or AIDS. Di ba ang pangit mga kababayan? Unlike doon sa namatay ng dahil po sa diabetes, dahil po sa high blood, parang common kasi na mga common kababayan. So, baliwala lang po sa tao. Kapag yung term gagamitin po na, uy, anong kamatay nun? AIDS, HIV. Di ba ang pangit magkakabayan? So hinay-hinaw tayo. Yan po ay babala sa ating lahat. Okay? So anyways, for the makakabayan, pag-uusapan natin yung nangyari doon sa Japan. Anong nangyari doon sa Japan, Sir Ivan? Alam niyo ba na nung weekend makakabayan and until now, nagkaroon po ng crisis sa bigas doon sa Japan. Alam niyo ba yan, taga-Japan? Meron po. Nagkaroon po ng crisis sa rice doon sa Japan. At sila po ay napilitan makabayan, ilabas nila yung kanila pong tinatago na bigas na, like for example, katulad po sa Pilipinas, NFA. Di ba, ginagamit po yung NFA rice makabayan during po sa sakuna, meron pong crisis, di ba? Diyan po nilalabas yung NFA rice natin. Yan lang po ang nangyari doon sa Japan makabayan. Naglabas na po sila, naglabas tinatago po ng mga bigas at saka binibenta ito ng murang halaga makabayan. Pero ang murang halaga doon sa bigas sa Japan, umaabot ho yan ng 700 pesos ang 5 kilos ng bigas makabayan. Isipin niyan, 5 kilos na bigas dun sa Japan, 700 pesos per kilo, 700 pesos makabayan. Unlike sa Pilipinas, only 100 pesos. Dahil po yan sa programa ni BBM na 20 pesos per kilo na bigas. Pero nag-ingay ba ang Japan? Di ba wala makabayan, tahimik na po sila, tas wala pong nasisiraan makabayan? Dapat ganyan sa Pilipinas, magtutulungan. Kung meron bang crisis, meron bang magandang programa ang gobyerno natin, for example, dito po sa 20 pesos per kilo na bigas, sana hindi sisiraan. Dapat ito po ay i-accept, dapat ito po ay i-hype, at saka ibalita makabayan sa makababayan natin para malaman po na makababayan natin na hindi access yung internet, hindi access po yung TV makabayan, yung mainstream media. Dapat ipaalam natin, hindi sisiraan. Unlike dito sa ginawa po ng ating Vice Presidente, nangunguna po sa paninira ng ating bigas na 20 pesos per kilo na bigas makabayan. Di ba nakakatawa talaga? Pero doon sa Japan, hindi sila nagsiraan, kundi nagtulungan makabayan. Sana ganyan rin po ang mangyari sa Pilipinas. Ito ang ating balita. Hindi ininda ng mga residente sa Japan ang mahabang pila para lang makabili ng murang bigas simula pa nitong nagdaang weekend. Yan ay matapos simula ng gobyerno na ipagbili ang kanilang stockpiled rice o inimbak na bigas sa mga pamilihan. Ang mga bigas na ito ay nakalaan para sa panahong may kakulangan o krisis sa supply. Ayon sa Farm Ministry ng Japan, nakahanda silang ipagpatuloy ang paglalabas ng stockpiled rice upang tugunan ang pagdoble ng halaga ng mga commercial rice sa mga pamilihan. Tinitingnang bahagi ng dahilan nito ang naging epekto sa produksyon na naranasang matinding init sa bansa. Target na may pagbili ang bigas sa mga residente sa halagang nasa 2,000 yen o katumbas ng higit 700 piso kada 5 kilo. Mas mababa ito sa kalahati ng kasalukuyang average price ng bigas doon ngayon. Base sa ulat, naghihintay ang mga residente ng ilang oras sa pila para lang makabili ng isang bag ng bigas kada isang household. Nagsimulang dumoble ang presyo ng bigas sa Japan noong nakaraang taon. O, di ba? Hindi natin inaasahan makabayan na magkaganyan rin pala yung Japan. Tingnan nyo, Japan. Isa ho yan sa
mayaman na bansa mga kabayan, tapos nagkakaroon pala dito ng crisis ng bigas. Pero at least, natugunan nila yung issue dyan mga kabayan, pati rin po sa Pilipinas. Kasi nga, meron tayong sa Pilipinas kasi, hindi tayo problema dito kasi nga agricultural land yung Pilipinas mga kabayan. Kaya lang, sinisiraan. Kaya lang, natatabunan kasi ng mga fake news mga kabayan, paninira ng oposisyon na self-proclaimed oposisyon, yung mga DDS pagkabayan. And also, para malaman rin po ng mga DDS na mga gonggong kung ano rin po yung ibang mga programa ni BBM, kung ano rin po yung mga ginagawa ngayon ng ating gobyerno, ipapakita ko sa inyo yung ating good news. For more details, let's watch this. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutok din ang kanyang administrasyon na siguraduhin ang proteksyon at karapatan ng mga manggagawa. Dagdag pa ng Pangulo, bukas din ang gobyerno na makinig sa labor groups para maparami ang oportunidad sa bansa. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling protektado ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa bansa. Nakapulong ng Presidente ang iba't ibang labor groups sa Malacanang. Kabilang narito ang Trade Union Congress of the Philippines na pinangungunahan ni TUCP Party List Representative at House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza. Kasama rin sa pulong sina DOLE Secretary Bienvenido Laguesma at Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang suporta ng gobyerno sa bukas at makabuluhang usapan para maparami pa ang oportunidad sa bansa, matiyak ang sapat na sahod at masiguro ang magandang bukas para sa mga Pilipino. Lubos naman ang pasalamat sa presidente ng TUCP Party List. Sabi ni Congressman Mendoza, kabilang sa iba pa nilang isinulong sa nasabing pulong ang pagpapatibay ng karapatan ng mga manggagawa na bumuo at sumali sa mga unyon. Samantala, nagkasundo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palalimin pa ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan kabilang na ang renewable energy, sustainability at iba pa. Pinagtibay din ng Singapore at Pilipinas ang pagsusulong ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Alas 4:30 ng hapon, araw ng Miyerkules, nang dumating sa Malacanang si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang sumalubong sa leader. Binigyan siya ng arrival honors sa Kalayaan Grounds. Kasunod nito ay lumagda si Wong sa tradisyonal na guest book ng palasyo. Kaagad sumabak ang dalawang leader sa bilateral meeting, kasama ang mga miyembro ng gabinete at opisyal ng magkabilang panig. Sa kanilang opening statement, kapwa binigyang din ni na Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Wong ang matatag na relasyon ng dalawang bansa. The bilateral relations between the Pearl of the Orient and the Lion City have not only endured, but have thrived in the last 56 years. And amidst this changing and more challenging geopolitical environment, it is even more important that we stand together. We are both founding members of ASEAN, and we share a common interest in regional stability and development. Binati rin ng Pangulo si Wong sa muling pagkakahalal nito noon lamang Mayo. Sa joint press statement matapos ang bilateral meeting, pinuri ng Pangulo ang Singapore bilang isa sa pinakamahalagang investor sa Pilipinas. Hinikayat din itong maglagak pa ng puhunan sa renewable energy sector na makatutulong laban sa climate change. Umaasa rin ng Chief Executive sa pagbuo ng bilateral agreement para sa health cooperation. Pinuri rin ng Presidente ang Singapore sa pangangalaga sa kapakanan, seguridad at kaligtasan ng nasa 200,000 Pinoy na naninirahan sa Singapore. Pinagtibay din ni Marcos sa kapwa ASEAN country ang pagsusulong ng kapayapaan sa South China Sea. In order to achieve peace and stability in the West Philippine Sea and South China Sea, I expressed how the Philippines will continue to be a committed advocate of the rules-based international order, one grounded on international law, in equity, and on justice. Sinabi naman ni Wong na interesado ang Singaporean companies sa renewable energy projects sa Pilipinas, kabilang ang solar at wind projects. Ibinida rin ito ang hindi matatawarang kontribusyon ng Filipino healthcare workers sa Singapore noong panahon ng COVID-19 pandemic.
Singapore is committed to being a good second home for the Filipinos living and working in our country. The Ministry of Health is exploring ways to support Filipino healthcare workers in Singapore to upskill and eventually reintegrate into the Philippine healthcare system. Ipinabot din ng Singaporean leader ang buong suporta sa nakatakdang pag-host ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit. Itinuturing na malaking tagumpay ng ilang kongresista ang pagkakapasa ng 200 pesos daily wage hike bill sa Kamara. Bukod dito, lusot na rin sa huling pagpasa ng mababang kapulungan ang ilang pang mahalagang panukalang batas. Sa isang makasaysayang pagkakataon, nakalusot na sa Kamara ang panukalang aumento sa sahod. Sa ilalim nito, 200 piso kada araw ang wage increase sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor sa bansa. 172 na mambabatas ang pumabor sa panukala, walang tumutol habang isa naman ang nag-abstain. Ayon sa mga may akda nito, malaking tulong ito sa mga manggagawang Pinoy, kaya hiling nila tuluyang maging batas ang panukala. Napakalaking tagumpay nito sa ating mga manggagawa sapagkat malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapataas ng antas ng kanilang pamumuhay. It has been 36 years since the last legislated minimum wage was approved. Now is the time to finally break the long years of legislative inaction. Naaprubahan ang panukala isang araw lang matapos makipagpulong sa ilang labor groups ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Dito'y tiniyak ng presidente na mananatiling protektado ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Una na ring nakapasa sa Senado ang kaparehong panukala, pero 100 pesos ang halaga ng daily wage hike na inaprubahan ng mga senador. Kaya naman, isasaayos pa sa Bicameral Conference Committee kung ano ang pinal na halaga bago ito maisumite sa Malacanang. Bukod sa wage hike bill, lusot na rin sa huling pagbasa ng Kamara ang panukalang mag-i-institutionalize sa AIX program ng DSWD at panukalang Philippine Civil Registry Act. Gayon din ang panukalang iba yung magpapalawig sa benepisyo at pribilehiyo ng mga senior citizen at proposed measure para sa pagbuo ng mekanismo sa pagdedeklara ng state of imminent disaster. Nananatiling committed ang pamahalaan na ipatupad ang mga hakbang para patuloy na mapababa at mapatatag ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Sinabi ito ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev matapos bumagal pa sa 1.3% ang headline inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong May 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito ang pinakamababang inflation rate na naitala sa bansa simula noong Nobyembre 2019 na nasa 1.2%. Mula Enero hanggang May 2025 ay nasa 1.9% naman ang average inflation rate. Ayon pa sa PSA, kabilang sa mga dahilan ng pagbaba ng inflation nitong Mayo ay ang mabagal na pagtaas sa presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels na naitala sa 2.3%. Ang pangalawang dahilan sa mas mababang inflation ay ang restaurants and accommodation services sa antas na 2.0%. Nakatulong din ang pagbaba ng presyo ng transport na nasa 2.4%. Kaugnay niyan, tiwala ang pamahalaan na makakamit ang headline inflation target na 2.2 hanggang 4% ngayong taon. Inilunsad sa Bacolod City ang 3 Kadiwa Center ng Pangulo kung saan makabibili ng 20 pesos kada kilong bigas na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sumugod sa North Public Market sa Bacolod City ang mga mamimili, hindi lang para mamili ng gulay o karne, kundi para bumili ng 20 pesos kada kilong bigas na handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbebenta ng murang bigas mula sa National Food Authority. Ipinagbigay alam ng DA na hindi lamang pansamantala ang pagbebenta ng murang bigas ng pamalaan. Well, ang instruction ni President Bongbong Marcos ay may latag itong programa na to as soon as possible and make sure na 2026 to 2028 ay suportado to at tuloy-tuloy ang supply at ang make sure din yung quality ng bigas na nakita nyo ay maganda. Dagdag ng DA, patuloy din silang mag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa
para masuri at matiyak na makakabili din ang mga kababayan na kahit nasa malalayong lugar. Bukod sa bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas ng NFA, mag-i-inspeksyon din ang DA sa NFA warehouse para matiyak na maayos ang mga nakaimbak na supply na NFA rice. Lahat ng NFA warehouse pupuntahan ko all over the country and I will meet personally face-to-face with all the farmers doon sa mga areas na yan para marinig talaga at mapaliwanag mabuti sa lahat ng ating farmers itong ating mga plano. Susunod na pupuntahan namin after 2 weeks. Actually, next week ready na or 2 weeks is Siquijor. No, then Bohol, then Iloilo, then tuloy-tuloy na ho yan. Ikinatuwa naman ng lokal na pamahalaan ng Bacolod City na umabot na sa kanilang mga kababayan ang mura at dekalidad na bigas ng NFA. Sa mga susunod na araw ay asahan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa mas maraming lugar sa bansa. Pagtitiyak naman ng pamahalaan na matitikman ng ating mga kababayan ang dati ipinangako lamang na murang bigas na ngayon tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alam nyo, isa ito sa problema ng mainstream media makabayan, hindi talaga nila alam eh. Ano yan si Ivan? Di ba lagi lang binabanggit kapag yung bigas makabayan, pangako daw ni PBM, pangako ba yun? Alam nyo, itong mga mainstream media may pagkaano talaga eh. Hindi nila alam makabayan, yun po ay aspiration. Isa pong ambisyon. Hindi yun pangako, pero nangyari makabayan. Ito po yung isa sa mamimiss ng ating makabayan kapag matapos na po yung term ni PBM at saka siya na po ay bababa sa kanyang pwesto makabayan. Ito po ang isa sa mamimiss ng ating kababayan, ang 20 pesos per kilo na bigas. Kasi malaking tulong talaga makabayan, di ba? So, kung bakit ko ipinakita rin sa inyo itong Good News Makabayan dahil po ito sa paninira po ng kapatid ni PBM na traitor makabayan, ito bang si Senator Amy Marcos. Siya po ay nanira makabayan. Isipin niyo po, sabi niya sa kanyang post doon sa kanyang Facebook account, walang bumababa sa tao, walang proyekto, walang programa, walang kaayusan, wala ring suportang pang-agrikultura o pagkain. Hanggang sa gabinete lang ang lahat, puro drawing lang daw makabayan. Tingnan nyo, grabe ang kanyang paninira sa ating presidenteng PBM. Gunggong talaga eh. Parang hindi siya kapatid makabayan. Hindi niya alam ang ginagawa ng ating presidente. Hindi niya alam ang mga proyektong nangyayari ngayon na ginagawa po ng ating presidente. Saan bang lupalop ng ating mundo itong si Senator Amy Marcos makabayan? Bakit hindi niya alam yung ginagawang tulong, mga proyekto para po tulong sa mga magsasaka, tulong po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating ekonomiya mga kababayan? Diba? Ginawa po ng lahat, ginawa po ang lahat ni BBM para mapaunlad ang bansang Pilipinas. Marami siyang ginawa na proyekto, mga magandang polisiya, ito po'y epektibo mga kababayan. Pero ang tanong, bakit hindi ito alam ni Senator Amy Marcos? Diba? Kung alam niya ito makabayan, ito po'y kanyang tinatago dahil kanya pong gustong sisiraan ang gobyerno natin dahil po sa kanyang pagmamahal sa mga Duterte. O diba, naging ok-ok na rin po itong si Amy Makabayan, naging salot ng Pilipinas eh. Sa pitikintinga na to, gonggong talaga eh. So anyways, before tayo mag-jump po sa nasa tabi Makabayan, pag-uusapan pa rin po natin itong si Amy, ito rin pong si Bato de la Rosa Makabayan. But for that, kasama natin si Francisco from Ireland. Nandiyan rin po si BTS Army, Shirley Fernandez, Monesmo Romeo, Ernesto Pantalia. Nandiyan rin po si Jen Medina, Army Lagaso. Shoutout natin si Kelly de Guzman Capuno. He's watching from Tagaytay City, Cavite. Nandiyan rin po si Angelita Holsanger, Anime Lover, Welly Biloso, Agustin Fronduza, Warlita Arsiaga, Percy Lana, Edna, Carmi Chok, Noel Maghanay, and hi to Marjon Pante. Okay. So, ngayon makakabahan ko, dahil napag-usapan na po natin itong si Amy Marcos, ito tuloy natin. Naalala nyo ba, the other day makabayan, di ba meron pong kumalat na balita, sumabog na meron pong naglibot-libot daw, meron pong kumalat na isang draft resolution para i-declare na i-terminate, i-dismiss na itong impeachment trial kay Sara Duterte. Diba yung po'y kumalat makahabayan? Tas ang dami pong mga espekulasyon kung kanino to galing. Noong una nga, diba, unang nasalita sila si Senator Panfilo Lacson, sila po si Diego Estrada, sila po si Nat Sobere, yung pong si Ejercito, and also hanggang ito rin po si Cayetano makahabayan. Noong una,
may nakita tayo na video na gustong interviewin itong si Bongo, ito pong si Bato de la Rosa. Tinatanong sila kung kanino galing itong kumalat na document or alam ba nila na merong kumalat na document tungkol dito sa planong pag-dismiss sa impeachment trial kay Sara Duterte. Diba no comment sila nung unang makabayan, tumakbo pa nga Ayaw silang sumagot doon sa tanong ng mga media. Kalaunan, bigla na lang na umamin itong si Bato de la Rosa na sa kanilang office pala galing yung draft na resolution makabayan. Umamin itong si Bato de la Rosa na siya yung nanguna dito makabayan. Kanyang office ang gumawa ng dokumento na yon. Bakit siya umamin makabayan? What do you think? Kasi nga, malalaman pa rin po kung kanino yon galing makabayan. Kasi doon po sa computer, nalaman kung sino ang pinaka-last nag-save doon sa photocopier makabayan. Sa Xerox machine, Xerox pa yung makabayan kung talaga Nakatawa talaga itong mga staff ni Bato makabayan. Katulad po kay Bato, gunggong. Nalaman kasi doon kung sino yung last na nag-save makabayan. So, no choice itong si Bato de la Rosa, siya po ay umamin. Nung una, patay mali siya pa, pero nang na-corner makabayan, nabuking umamin. Diba? Sa tingnan nyo, ang trabaho lang dito ni Bato de la Rosa makabayan para lang po na protektahan itong si Sara Duterte. Siya yung nanguna dito na gumawa po ng resolusyon para i-dismiss, i-terminate itong impeachment trial kay Sara Duterte. Guilty na guilty sila makabayan. Bakit? Kasi kung hindi sila guilty makabayan, hayaan nila sana na gumulong itong impeachment trial kay Sara Duterte. Diba? Kung hindi sila guilty. Pero dito nakikita natin na marami kasing mga ebidensya makabayan, lalo na yung sinasabi po ni Trillanes, yung joint bank account ni Digong at saka ni Sara Duterte. Doon nagpapanik itong mga Duterte cronies makabayan kaya sila ngayon ay nagporsige na i-terminate itong impeachment trial kay Sara Duterte. Meron pong sumabog na balita. Meron pong kumalat makabayan na ito pa lang si Senator Amy Marcos, siya yung tumulong daw dito kay Bato de la Rosa para gawin yung resolution draft para i-dismiss itong impeachment trial kay Sara Duterte makabayan. Ganyan ho, katraidor itong si Amy Marcos. Diba? Gonggong talaga So ito po yung balita makahaba. Ipapakita ko lang sa inyo kasi dito umamin itong si Bato de la Rosa. For more details, let's watch this. Inamin na ng isang senador na galing sa kanyang opisina ang draft resolution sa Senado na layong umanong ibasura ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Umugong isang draft resolution sa Senado na ang layunin umano ay mabasura ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kopya ng draft resolution, walang pangalan ng senador na nakalagay kung sinong mayakda. Pero hinihiling na ibasura ang impeachment at sinisi ang timing ng transmitter nito mula sa Kamara. Tinanong si Senator Bato de la Rosa kung may alam siya rito. Hindi ito direktahang sumagot. Sabay balik sa mga nagtatanong ang mga katagang meron ba? Pero kinahapunan bago magsimula ang sesyon, inamin na ni De La Rosa na galing sa opisina niya ang draft resolution. Nang tanungin si Senate President Chis Escudero bago umamin si Senator De La Rosa, iginiit nito na wala pang inihain o may nakabinbin na resolusyon sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan yan at unless pagbotohan yan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, nakita na raw ang kopya ng binubuong resolusyon. Pero bago niya ito nakita, marami na raw umuugong na balita tungkol dito. Pagka may final sa Senate, it's either actually we don't act on it. Wala ko, it is our constitutional duty to hear the impeachment case against any impeachable officer. Okay? Style that is written
in our Constitution. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, wala siyang nakikita na ganito pero constitutional duty daw ng Senado na mag-convene para sa impeachment trial. Si Senator Alan Peter Cayetano hindi raw nabigyan ng kopya ng resolusyon. Si Senator Mig Zubiri hindi naman nababasa pa ang resolusyon. It's totally true. Lahat ng nagsasabing we can go to the Supreme Court, it's totally true. But kailan lalabas yung decision ng Supreme Court given na ang bibigat ng legal issues na ito? We're in a, right now, it's not the VP who's on trial. It is the Senate that is on trial. If the resolution basically is a statement saying that the impeachment cannot be carried over to the 20th Congress, then that is in... Tanong naman kay Senator Joel Villanueva kung pwede bang madesisyonan ng isang resolusyon ang impeachment complaint. Mahirap kasi mag-speculate na una wala yung reso, pangalawa anything that has to do with the merits of the case, whether we are going to proceed or merits of the case as to conviction, acquittal, etc. Since day one, I've been consistent. I never talk about it. Samantala, sinagot ni Escudero ang mga pumupukol sa kanya na natatakot umano siya kay VP Sara. Kaya naatraso umano ang impeachment proceedings. May buwelta rin siya sa mga kongresista na kumukutya sa kanya. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Ito talagang si Ahas. Ito talagang si Chess Makahabayan. Sinisisi pa dito sa Speaker Martin Romualdez yung Kamara Makahabayan na late daw yung pagpasa ng impeachment doon sa Senado. Sinisisi pa dito si Speaker Martin Romualdez, gunggong talaga eh. So dahil po dito sa pagdidribble ng Senado sa usaping impeachment Makahabayan, saka klaro naman talaga na ito po pinigilan ni Chis Escudero. Well, hindi na po mapapigilan yung grupong mag-rally sa this coming June 9 Makahabayan doon sa labas ng Senado. Or baka papasukin pa nila yung Senado Makahabayan. Naalala nyo ba? Di ba napag-usapan natin dito that is 2 days ago, meron kang binanggit dito na meron pong mangyari sa June 9 Makahabayan. Yun po ay rally. Malakihang rally Makahabayan. At saka ito na po ay kumpirmado. June 9, 10, and 11. Ipapakita ko sa inyo yung schedule Makahabayan. So ito na po, this coming June 9, 10 a.m. Dyan po sa gate ng Senado. Sa June 10, ang tawag po ng kanilang rally ay litisin na si Sara Prayer Vigil. Mag-start po sa June 10, 4 p.m. sa hapon until 7 a.m. in the morning Makahabayan. Dyan po sa gate ng Senado. Sa June 11, marcha ng pananagutan at saka call, malakas ang ebidensya, litisin na si Sara. So, ang assembly time, 1 p.m. sa afternoon Makahabayan, doon po sa GSIS gate hanggang sa gate po ng Senado, 2 p.m. Makahabayan. Marami pong na-message kay Sir Ivan. Natanong sila ano dang schedule, ano dang time ang assembly doon sa Senado Makahabayan. So, ito na po, June 9, 10 a.m. in the morning sa gate ng Senado. So ngayon Makahabayan ko, sino ang sasama dito? Ang sure dito Makahabayan, yung LP, Liberal Party. Pati rin po yung ML, Mamamayang Liberal. And also, yung mga sundalo Makahabayan, yung grupo nila ni Trillanes, nila Alejo, yung Magdalo. Pupunta yung Magdalo Makahabayan. Sila po yung ibig ko sabihin ng mga sundalo na susugo doon sa Senado. Okay, so kung sino mang willing sa inyo na attend dito at sasama po sa rally, open na open Makahabayan. Pero magdala po tayo ng pagkain, magdala po tayo ng extra na pera kasi nga walang bayaran dito. Walang bayad bill Makahabayan. Ito po ay isang legit, ito po ay isang organic na rally na gagawin dyan sa labas ng Senado. Kung ikaw ay merong malasakit sa bansa natin at saka willing kang sumama sa rally, open. Okay, so again, June 9, 10 a.m. in the morning sa labas po ng gate ng Senado. Sa June 10, 4 p.m. until 7 a.m.,
prayer vigil ang gagawin doon mga kabayan. Sa June 11, ito po ay marcha ng pananagutan. Okay? So, anyways mga kabayan ko, i-shout naman natin, nandyan po si Ronelen Lamsen, Elmer and Ronnie Castellano from New Zealand, Mario Caberio, nandyan rin po si Tinkerbell, Jel Coligado from Bacolod City, Haitso Eloisa Taha from Riyadh, Nestor Potian, Phil Macabato, nandyan rin po si John Wick, Haitso Shirley Rizman, Robel Ferrer Official, Mary Jane Tan, i-shoutout natin si Simply Tukis Blanc, Giseline David, Josephine Gallego, Evelyn Garcia, Luisito Niedo, and Haitso Ramel Rowasa. Okay? So anyways, ipapakita ko sa inyo ang interview ni Trillanes. For more details, let's watch this. Do you think that as the trial, if the trial will actually proceed, that there will be a change of mind among those who believe the Vice President should be acquitted? Okay, i-categorize natin. Yung mga hardcore na Duterte senators, kahit na makita nila sa video na kung anong krimen ang ginagawa, hindi yan. No? Nakita natin yung viral video ni Pulong Duterte na nag-attempt sumaksak ng isang tao. It didn't affect the hardcore followers ni Pulong. Ganon din dito. Hindi na yan maapektuhan. So ilan ba sila? Ilan po yun? We're counting at least, at most 5. Yung hardcore na Duterte na kahit the evidence is staring them in the face, hindi sila Who are they, mag-isip. Senator? Well, I think kilala naman yan yung mga tao na yan. But if you want to enumerate, andyan dyan na si Aimee, si Bongo, Bato, Robin, tsaka si Marcoleta. Yan po yung sinasabi niyong 5. Ayan, yan yung solid. Then, pag titignan nyo, merong 10 na pwedeng kumbaga leaning conviction or alam nila based on the information na nakita na beforehand, leaning conviction, ano? 10 So, may yan. 10. Oo. Then you have 9 na tinatawag nating sabihin na nating undecided or transactional votes na tinatawag natin. Transactional votes, no? So, itong mga ito ay kumbaga, they can go either way. Yes. So, just doing that, doing the math there, pwedeng umabot ng 19 yung conviction. If all the undecided actually go with Yes. conviction. So, theoretically, you can get 19. So, ang nakikita niyo pong certainty dito, 10 versus 5. 10 for conviction, 5 for acquittal. Yung pong sigurado. Leaning. Yung mga leaning, no? At ito yan. Kasi, ang hindi pwede kasing isusuko mo na kaagad, di pa nagsisimula, pinupulsuhan mo pa lang based dun sa public pronouncement, suko ka na. Hindi ganun. That's not how it works. And again, I've seen that. Talagang kahit sa mga botohan nun, lamang na lamang yung mga pro-acquittal kay Chief Justice Corona. Pero nung lumabas yung mga bank accounts, tapos nung nag-meltdown si Chief Justice Corona doon sa witness stand, nagbago isip ng karamihan. So in the end, 20 nga kami nun, no, who convicted. Ngayon, ganun din. Ako, I'm confident. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte na joint accounts with Digong Duterte na billions yung transactions in and out na pera. And ang critical dito, yung every 6 months, merong dividendo silang nakukuha galing sa isang drug lord. Ako, sinasabi ko na yan, and dito, I'm so confident nandiyan na lalabas yan. And ako, no, I've been saying this the past, 9 years? Ngayon, sinasabi nila... Since 2016 ata. So, that's 9 years. Right, So, 9 years. sinasabi nila, gawa-gawa ko yan, then ito yan. Kung ginawa ko lang yan, imagine, talagang wala na ako. Wala na akong credibility forever, no? Pero I am so confident that it's there. Ngayon, sila yung natatakot
Kasi alam nila na totoo yung sinasabi ko. Why would you say that, for example, sir, totoo pong natatakot sila when you have the Vice President saying that she wants the trial to proceed and she wants a bloodbath? Ano yan lip service yan nag-ano sila no? Kumbaga, they're saying one thing, but they're doing another. Kanino bang batayan sila bato na nag-circulate ng resolution? Di ba sa kanya yan? Pwede niya sabihan, Mr. Bato, tigilan mo na nga yan. Baka sabihin, natatakot ako sa impeachment. Pero hindi. Si Sara, yung front lang niya yan na parang confident siya. But I can imagine her shaking. Hindi nakakatulog yan. Kasi alam niyang, pag lumabas yun, again, every 6 months, nag-encash siya ng cheque. Cheque to, manager's check. When she was mayor. Tapos every 6 months, pati yung mga kapatid niya, si Digong, si Hanilet, lahat sila tumatanggap ng dividendo from a drug lord. Pag nakita yan ng taong bayan, pati yung mga supporter nila sa Mindanao, sa military, sa police, they will realize now na tama pala kami all this Senator, time. if it's true, what you're saying, Yeah. bakit ganun kalakas ang loob ng ama, ng Vice President o yung kanyang kapatid na sinasabi niyo mag-withdraw every 6 months? Sorry? Bakit ang lakas ng loob nila Oo. na gawin ito? Dahil Kung meron, totoo. Yes, dahil meron silang impunity. Remember, nung mayor si Duterte sa Mindanao, sa Davao, 30 years yan, akala nila doon lang sila So hindi nila inisip na aabot sila sa national, na magiging vulnerable sila, subject sila sa scrutiny. In fact, si Digong hindi niya naisip na merong ICC Di ba? So kaya nung ginagawa niya yung mga criminal activities niya, akala niya wala na accountability. So ganun sila pinalaki. Kaya nga sabi, pag nakita mo, hindi naman ito parang ignorance na bakit ka mag-i-encash ng cheque, Pero ganun na nangyari. For at least 4 na payments, then saka sila nag-shift sa cash. So after nung 2-year period, they realize may paper trail yun. And what is that 2-year period? What are those years? 2011 to 2013. Balikan, So, incumbent mayor siya niyan, Incumbent mayor, hindi niya dinideclare sa SALN, tapos, ang tanong, bakit ka tumatanggap sa isang drug lord? Diba? So basically you're saying that in these 2 years, ito po yung nagkaroon ng withdrawal every 6 months, tama po ba? Or deposit every 6 months? Every 6 months. But you also mentioned that they withdrew... Encashment. Nung una kasi, yung dividendo, cheque, manager's check. So, ini-encash nila every 6 months. Pero eventually, dinideposit na lang diretso sa kanila. The fact, sir, that the resolution is making the rounds, the draft resolution, and that accordingly there are other 2 draft resolutions possibly also going around, but that's not yet confirmed because yung draft resolution po na de facto dismissal ay inamin na po ni Senator Bato na galing sa kanya. Kung magkaroon po ng motion anytime before June 13, bago po ang sine die na tinatawag nga po, this can be taken up. Kayo po is dating senador. This can be voted upon. And with a simple majority, this resolution, kung ito po ang gagamitin nila, itong de facto dismissal, may win. Ano po mangyayari pagka yun po, nagkaroon po ng botohan at manalo po ito yung dapat na i-dismiss, yung trial ni Vice President Sara Duterte? Actually, marami silang pwedeng gawin to stop the trial aside from that. Pwede silang mag-motion to adjourn, pero mag-question ng lack of quorum. So, tatapusin na. The same way na pinatay nila nung February. Kasi nung February, they could have done this, pero hindi nila ginawa dahil may nag-motion for adjournment. I-flashback ko lang, nung corona impeachment, na-transmit ng House, or for that matter, ng House,
nag-decide sila, 1/3, December 12, December 13, tinansmit sa Senate, ni-receive sa Senate. The day after, December 14, nag-oath kami as impeachment court. It only took us less than 30 minutes for the whole exercise. Then, nag-issue na ng summons. January kami nag-commence ng trial. Ganun lang. It's supposed to be that way. Ministerial lang ito. Kaso nagkaroon ng mga intellectual gymnastics, kung anong interpretation ng forthwith. So, maabot tayo rito. Ngayon, apparently, there is a determined effort to kill the impeachment, whether through resolution or through adjournment, kung ano man motion. Kaya ngayon yung kailangan natin bantayan. We need to be vigilant. We need to be, kumbaga talagang sounding the alarm na pag ginawa nila to, this is betrayal of the Constitution. But Senator, kayo po ay naniniwala and would you say you submit na tama po yung sinasabi ni SP Cheese na kapag meron pong resolution that is filed and then it is voted upon and then that resolution wins, for example, this one, ay pwede po talagang madismiss yung trial, hindi po magka-trial dahil nga plenary is supreme. No. Plenary is supreme pagka walang constitutional mandate. Hindi pwedeng, kumbaga, pagka diniktahan ka ng Constitution, na, kasi defined yung mga limits ng powers ng Senate sa Constitution, nakalagay doon. Pagka merong mandato sa'yo, let's say yung SONA, kailangan yung umattend lahat. Sinasabi niya, may motion daw ng, motion to adjourn to attend the SONA. Yes, plenary yon, pero ministerial yon kasi wala naman kayong power to say, I object, ayaw namin umattend, let's just sit here. Wala kayong ganong power. Yung power nyo to decide is just ministerial to comply with the constitutional mandate para pumunta kayo ng SONA to attend. Hindi pwede mag-session kayo while the SONA is going on. Yun. Ngayon, yung impeachment, ganun yan. Trabaho ito. Hindi mo pwedeng sabihin, let's vote on it, wag na tayo mag-impeachment trial. Ibig sabihin, yung plenary powers ng Senate is above what is dictated on by the Constitution. It appears that way because that's what the Senate President is saying. And in fact, if anybody wants to question this, he says, you are free to do this before the Supreme Court. Yes, yan nga yung sinasabi niya. That's his opinion. Pero before this, kahit tanungin nyo yung mga Senate presidents before him, 9 out of 10, siya being the deviant one, magsasabi na, we don't have any choice. The Constitution says tayo magkakandak. Hindi mo pwedeng i-dismiss yung kaso antimano na without hearing the trial. Wala nakalagay sa Constitution. Ang nakalagay sa Constitution nun, mag-trial ka, i-acquit nyo kung idol mo si Sara Duterte, di-acquit mo despite the evidence. Pero not like this. And he knows that. Alam nyo, kakilala ko yan I've worked with him, magka-bloke kami sa minority. Alam niyo yan, matalino yan siya. Magaling yan si Senator Cheese. And alam niya, deep in his heart, alam niya na mali itong ginagawa niya. Pero, siyempre, siguro... So why is he doing this? Nagdo-double down na siya, nagdi-dig in. Pero ako, if I were to advise him, step back, mag-recalibrate ka. Kumbaga, probably nung kinunkok niya itong plano na ito, ay iniisip niya na walang magpo-pushback. Pero grabe yung pushback ngayon. Ngayon, he can choose to ram it through at the expense of his own personal or political reputation, or he can step back and recalibrate na tipong mukhang nagkamali ako, tignan natin, then let's do it the right way. When you say nagkakaroon ng pushback, saan po yung pushback? Sino yung nagpo-pushback? Kailan yung pushback, sir? Nakita nyo naman, di ba? The outrage is authentic. Hindi ito manufactured, hindi ito PR operations. Ramdam
ramdam niya yon, di ba? Ngayon, he can throw the dice on this. He can, kumbaga, gamble his political future over this. But is it worth it? I don't think so. Dinidepensa mo si Sara Duterte. Sara Duterte doesn't care about him. Di ba? Why is he doing her a favor? Ngayon, ito. Na-imagine, sabi ko nga, deep inside, I think si Cheese, in a perfect world or ibang circumstances, he relished the idea of presiding over the impeachment court. Papakita niya dyan yung kanyang legal prowess. That would be his time to shine. And ako, nakita ko siya, pag nakita niya ebidensya, I believe Cheese Escudero would convict Sara Duterte. But merong some agenda got in the way at andito tayo ngayon. And the agenda is? I think talagang naiipit siya rito kasi very tenuous yung hold niya sa Senate presidency. And he believes kailangan niya ito to be a viable candidate for president in 2028. So, sinusugal niya na to lahat. But I think there should be another way to hold on to that position without doing this. Okay, so tamang sinabi ni Trillanes Makabayan tungkol dito kay Cheese Escudero kung bakit siya nakaganyan. Dahil ito sa kanyang personal interest, dahil ito sa kanyang ambisyon na gusto niya na mananatili pa rin siya sa kanyang posisyon kung anong meron siya ngayon Makabayan. And also ang kanyang ambisyon sa darating na 2028. At saka tungkol po doon sa sinabi ni Trillanes tungkol kay Sara Duterte kung willing talaga ng bloodbath itong si Sara Duterte Makabayan, dapat pagsabihan niya ang kanyang makalyado, sila si Bato de la Rosa, sila si Bongo, si Amy Marcos, na ibasura ang kanilang ginawa na resolusyon draft na para ipapatigil or itigil itong impeachment trial kay Sara Duterte. Kung willing siya ng bloodbath Makabayan. Diyan natin makikita sa pamamagitan po ng impeachment trial kay Sara, dito natin makikita kung si Trillanes ba ay nagbabluff lang or nagjo-joke lang Makabayan. Pero sa tingin ko, nakikita ko dito na itong si Trillanes ay very confident. Siya po ay nagsasabi ng totoo tungkol doon sa mga ipinapakita niya na ebidensya against kay Sara at saka kay Digong Makabayan. Dito magkakaalaman. Pero gagawin muna ni Sara, pagsabihan niya kanyang mga tauhan na wag nang ituloy itong pagpigil nila sa impeachment trial against sa kanya. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Gorgonya Angala, Megi Om, hi to Hilda Baldomino Pita, i-shoutout natin sa Ruben Basinga Salindong, Johanna Tueller. Hi to Jeco Jerry Cabreros, Mila Eleanor Castaneto Hernandez. Hi to Sonia Hasigawa, Sally Ramos Katunggal, Yolanda Flojo, Elina Cao, Presi Shalana. Nandiyan rin po si Jackie Lin, Farhan Boanes or Boyanes, Mary Red, Milagros Banes, Mark DJ Steph Diamante. Nandiyan rin po si Elmer Pinaranda, Roro Siquiera, Ninita Omale, Biure Benaventura, Nura Barreda, nandiyan rin po si Corazon Castelio, Jen Chuy, Dang Zulieta Rivera Fajardo, kasama rin po natin si Eb Chu, JRN, Lilian Olidan, Leo Sison, Emi Stravella, hi to Annabel Hoson, Liti Paquet, Luisito Niedo, IB Alfonso, Lorna Villanueva, and hi to William Esteban Berdogo. Okay, so makaabahan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa biyaya ng buhay at pag-iral sa umagang ito. Maraming salamat dahil di mo kami pinabayaan sa nakalipas na buong magdamag. Dalangin namin sa iyo na tulungan mo kaming magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa maraming biyaya mo para sa amin. Akayin mo kami
sa maayos at payapang buhay sa buong araw na ito. Ingatan at pangangalagaan mo kami sa aming buhay, paglalakbay, lalo na yaong hinggit na nangangailangan. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong adhikain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang patunay, BBM, sa puso ng bayan.